Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Pakinggan po natin ang isang butihing ginang na nais ipahagi ang kwento ng kanyang buhay upang kapulutan ito ng aral. Siya po ay si Carmina. Isa akong may bahay na sobrang matiisin at mapagmahal. Hindi ko alam kung ito ba ang dahilan kung bakit naranasan ko ang maituturing kong napakasamang bangungot sa buhay ko. Hayaan ninyong isalaysay ko sa inyo ang kwento ng aking buhay. Norberto! Yan ang bagay sa'yo. Masyado kang madada. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag mo akong pakikialaman sa mga ginagawa ko? Dahil buhay ko ito at doon ako masaya. Ano gusto mo? Pabayaan na lang kita? Kahit alam mo nasasaktan na ako dahil sa pagbababae mo! Ano ba pakialam mo? Ako naman na naghahanap buhay sa bahay na to ha. Kaya gagawin ko kung ano man ang gusto ko. Pasalamat ka nga't dito pa rin ako umuwi. Kaya huwag mo ako sasagarin ha. Kung ayaw mo tuluyan na kitang iwan. At ano? Dapat ba bang ipagpasalamat ko yun? Na kahit niyuyurakan mo ng buong pagkatao ko, ang pagkababae mo! Oo! Dapat pagtiisan mo! Dahil wala akong bala na itigil ang mga bisyo ko! Dahil kapag ginawa ko yon, para mo na rin pinutol ang kaligayahan ko! Para mo na rin pinutol ang pagkalalaki ko! Kaya itigil mo yung kadramahan mo ha! Kung ayaw mong tuluyan na akong makipag-iwalay sa'yo! Noon pa man ayaw na namin ang inay mo sa lalaking yon dahil kilala namin siya. Binalaan na kita, pero hindi ka nakinig. Tignan mo, nagawa ka na niyang saktan. Lintik na lalaki yun. Pupuntahan ko siya. Kakausapin ko ng lalaki sa lalaki. Tay, Hindi ako papayag na apihin ka niya. wag na itay. Baka lalo lamang lumala ang gulo. Magbabago din siya. Kailan pa? Kapag pumuti na ang uwak. Carmina, huwag ka nang umasa pa. Wala nang pag-asang magbagong asawa mo. Imbis na magtino, mas lalo pang lumala. Hindi na nakontento sa mga babaeng nakakarelasyon niya. Pati mga babaeng mababang lipad, hindi na rin niya pinatatawad. Umasa ka pang magbabagong asawa mo. Lahat naman nun ng tao nagbabago. At naniniwala akong ganun din ang mangyayari kay Norberto. Naku, Diyos ko! Ano ka ba naman? Na magsabog ng katangahan ng langit, nasalo mo yatang lahat. Imulat mo nga yung mga mata mo para naman matauhan ka. Mahal ko si Norberto, itay. Mahal. At sumumpa kami sa harap ng altar na magsasama kami sa hirap at ginawa. At paninindigan ko yun. Sige, panindigan mo yan. Saluhin mong lahat ng paghihirap at sa kanyang lahat ng sarap. Itong tandaan mo, hanggat hindi ka nakikipaghiwalay sa lalaking yon, hindi titino ang buhay mo. Tandaan mo yan. Napagod ako Ang galing mo talaga pagdating sa romansa, Norberto. Wala kang kupas. Kaya nga, maraming babae ang naghahabol sa akin eh. Dahil sobrang galing ko. Kaya ba pati asawa mo nagtsatsaga sa'yo? Kahit naharap-harapan mo niloloko? Wala naman siyang magagawa eh. Takot lang nun na hiwalayan ko siya. Bukod kasi sa gwapo ko, champion pa sa pagpapaligaya ng babae. Kaya nga ako, kahit na alam ko na marami kami sa buhay mo, tanggap ko yon. Kasi masaya ako sa'yo. Wala akong pakialam sa mga babae na huhumaling sa'yo. Basta mahalaga sa akin na ibibigay mo ang hilig ng aking katawan. Parang ang pakiramdam ko, mahal na kita eh. Ano? Seryoso ka? Akala ko ba hanggang kama lang ang relasyon natin? Hindi kasama ang emosyon. Noon yun. Pero ngayon matagal na tayong ganito. Napamahal ka na sa akin. Gusto ko magsama na tayo. Paano? Alam mo namang kahit ganito ako, ayaw kong iwan ang pamilya ko. Pwede magsama-sama tayo. Ano? Anong ibig mo sabihin? Doon tayo uuwi sa inyo. Ikaw, ako, at yung asawa mo.
Magsasama tayong tatlo sa iisang bubong. Pumayag ka sa katarantaduhan ng asawa mo? Pinatira mo sila ng kabit niya sa bahay niyo? Anak naman, hindi ka ba naaawa o naiinsulto sa sarili mo? Masyado ko na kinakawawa ng asawa mo. Abay, nakakahiya na. Ayaw ko lang muna magkagulo kami, Nay. Paano? Ha? Hayaan mo na lang na magkasama kayo sa isang bahay? Ang asawa mo, ikaw at ang kirita niya? Anak, wala ka na bang respeto sa sarili mo? Tuluyan niyang nilapastangan ang kasagraduhan ng kasal niyo. Binaboy niya ang pagsasama niyo bilang mag-asawa. Kung ikaw, pumapayag kang abusuhin ng asawa mo, abay kami hindi. Tama! Sasamahan ka namin. Irereklamo natin ang asawa mo. Itay? Nay, huwag na ho. Nakakaya sa mga tao. Mas nakakayang ginagawa ng asawa mo. Sundin mong gusto namin, Carmina. Idedemanda natin ang asawa mo at ang malanding kirida niya kung ayaw mong makapatay ako ng tao. Masaya ka na? Nagtagumpay kayong mapalis dito si Jessica. Ang inay at ang itay ang may kagustuhan nun. Nagbanta sila na papatayin ka kung hindi ako papayag na idemanda ka. Norberto, kung ako lang ayokong gawin yun. Dahil ayoko magkagulo tayo. Ayoko magkaiwalay tayo. Sa ginawa niyong ito, mas lalong wala akong balak itigil ang pambabae ko. Sobrang kahihiyan ang ginawa niyo sa akin. Iniskandalo ko ng pamilya mo. Alam mo, kung hindi lang ako nangako sa mga magulang ko nung nabubuhay pa sila, na hindi ko iiwan ang pamilya ko, matagal ko na sanang ginawa. Norberto, Maswerte ka. Dahil kahit papano iginagalang ko pa ang pangako kong yun. Pero Carmina, huwag na huwag mo akong sasagarin. Dahil kapag umabot ako sa sukdulan, pasensyahan tayo. Handa akong baliin ang pangako kong yun sa mga magulang ko. Ang bango mo. Nakakagigil ka. Pwede naman tayo lumabas kung gusto mo. Basta sa tamang presyo. Ako bahala sa'yo. Hindi ka madedehado sa akin. Liligaya ka na. Pagkakapera ka pa. Game! bakit ilang araw ng ganito ang nararamdaman ko? Sumasakit ang pasan ko. Nakakaramdam ako ng sakit kapag umiihi ako. May lumalabas ng dugo kahit tapos na yung buwan ng dalaw ko. At medyo may nararamdaman na rin akong pangati sa puwerta ko. Ano kaya nangyayari sa akin? Siguro dapat magpatingin ako sa doktor. Baka kung ano na ito. Tama. Kukonsulta ako sa doktor para malaman ko kung ano ang sakit ko. Anong sakit ko, doktor? Mrs. Base sa resulta ng laboratory test na ginawa namin sa iyo, meron kang sexually transmitted disease o STD. Paano mangyayari yun? Wala naman akong ibang kasiping kung hindi ang akin. Maaring sa asawa mo galing ang sakit mo. Kaya dapat pareho kayong mag-undergo ng treatment para siguradong gagaling kayo pareho at walang maging problema in the future. May mga ire-reseta akong gamot sa iyo, pati na sa asawa mo. At kailangan niyo itong inumin para hindi na magkaroon pa ng komplikasyon ang karamdaman niyo. Oo, doktor. Norberto, sobra na itong ginawa mo. Ninaboy mong pagkababae ko! Kaya pala iba ang nararamdaman ko sa sarili ko. Dahil nahawakan mo ako. Pinagtaksilan mo ako. At ano? Wala akong lalaki. At
kailanman hindi ko niyurakan ang pagkalalaki mo. Kaya wag mo akong akusahan. Lalo naman ako. Imposibleng galing sa akin yan. May lalaki ka, aminin mo na! Inuulit ko! Wala akong lalaki! Aminin mo na lang kasi ang kasalanan mo! Wala akong aaminin! Hindi pwede sa akin manggaling yan! Ikaw ha, ikaw ang malandi! Nakikipagharutan ka sa iba! Kaya nagkakasakit yan, idinamay mo ba ako? Sinampal mo ako? Norberto! Halika dito! Halika! Braso! Wala kang karapat ang saktan ako, malandi ka! Ayan ha! Ingungudod ka sa sa'yo kapag kumaka mo! Yan ang bagay sa'yo! Tama na! Hayop ka, Norberto. Ako bang pinagbintangan mo ng lalaki? Sinaktan mo pa ako? Matagal akong nagtiis sa pag-aakala magbabago ka. Tama sina inay at itay. Wala ka ng pag-asang magbago. Dahil talamak na sa pagkatao mong kamabuyan ng pag-uugali mo. Kaya kailangan matapos na ito. Hindi ko nahahayaang yurakan mo pa ang pagkababae ko. Ang gunting na ito. Ito ang tatapos sa mga kaibangan mo. Tamang-tama. Tulog na tulog siya. Magigising na lang siya. Wala na ang ipinagmamalaki niya. Puputulin ko ng kaligayahan mo. Dahan-dahan kong ibababa ang saknyang pang ibaba. Ayan. Ngayon, ito ang bagay dito. Para matapos sa mga kalokohan mo! Anong ginawa mo? Bakit mo pinutol? Hayop kang babae ka! Hayop! Anak, bakit mo ginawa yun? Paano ka na ngayon? Handa akong pagbayaran ng ginawa ko, Nay. Tay, ano man ang ihatol sa akin ng korte, hindi ako nagsisisi. Ipinaghiganti ko lang ang kaapihan ko kay Norberto. Anak, awang-awa ako sa'yo. Pero hindi kita masisisi. Labis kang naghirap sa piling ni Norberto. Pinapikan niya. Kakausapin ko siya. Pakikiusapan ko siyang iuruan demanda laban sa iyo. Total, kasalanan naman niya kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Huwag na ho, Inay. Pabayaan niyo siyang magdesisyon. Buong pagkatao niyang pinutol ko sa kanya. Na habang buhay niyang dadalhin. At panahon na lang ang makapagsasabi kung kailan niya ako mapapatawad. Pero ako, napatawad ko na siya sa lahat ng mga kasalanan niya sa akin. At lahat ng pangit na nangyari sa akin, tinanggap ko na. Na lahat ng yon ay naging bahagi na ng buhay ko. Masakit ang mga nangyari dahil pareho kaming nagdusa. Pero higit siya, ngunit totoo pala ang kasabihan na anumang bagay kapag ipinaubaya mo sa Diyos ay nagkakaroon ng magandang kasagutan.
Si Norberto, napagtanto niya rin ang kanyang mga kasalanan. At nagkaroon kami ng kasunduan na iuurong niyang demanda. At muli kami magsasama bilang mag-asawa upang ipagpatuloy ang naging sumpaan namin sa harap ng altar na magsasama sa hirap at ginhawa. At alam ko na ito na ang simula ng aming magiging magandang buhay. Ako, si Carmina, isang may bahay. At ito ang aking buhay. Bawat pagkakamali ay may kaakibat na kaparusahan. At bawat pagkakasala ay may katapat na kapatawaran. Dahil bawat nilalang ay may kanya-kanyang kapalaran. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benamin. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Sumulat ng ating kasaysayan, Maynard B. Landicho Jr., Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Darito ang isang natatanging kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. At ito ay ilalahad sa atin ni Lorna. Isa akong psychiatrist, tumutulong at nagbibigay ng payo sa mga may problema, lalo na sa kilos at pag-iisip. Nung una, masasabi kong wala na ako mahihiling pa sa buhay dahil naabot ko ang aking pangarap at napangasawa ko ang lalaking aking minahal. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Kumusta ka, Briggs? Bakit ba dinala ako ng mami ko sa inyo? Akala ba niya may problema ako sa pag-iisip? No, hindi ganon. Wala akong problema. Sila ng daddy kong may problema. Pati ako dinamay nila. Huwag ka sanang magalit, Briggs. Actually, I will also talk to your mom later. Kaya lang kita unang kinausap kasi sabi niya, mula raw na maghiwalay sila ng daddy mo, madalas ka nang walang ganang kumain. Lagi ka ring malungkot. At gusto mo laging mapag-isa. Even your studies. Napabayaan mo na rin. At sabi niya, baka magkasakit ka raw. At yun ang ayaw niya mangyari eh. Ipinahiya nila ako. Ipinagmamalaki ko pa naman sila sa mga kaibigan ko. Sabi ko, happy family kami, yun pala eh. Pagkukunwari lang yun. Dahil si daddy, matagal na palang may babae. At si mami naman, matagal na rin may iba. Briggs, Kasama ko pa naman ng tropa ko noon. Nang mabisto ko sila pareho. you know what? Nauunawaan ko ang nadarama mo. Pero, may mga pangyayari sa buhay na kahit masakit, kailangan nating tanggapin. Paano? Paano ko matatanggap yun? Napahiya ako sa mga tao. Milig pa naman sila sa pamilya namin. Huwag mong pahirapan ng sarili mo dahil doon. Hindi mo naman kasalanan ng mga nangyari sa parents mo. At hindi kontrolado ng tao ang magaganap sa kanyang buhay. Higit sa lahat, hindi ka nag-iisang may nasirang pamilya. Doktora, Kahit ganun ang nangyari sa parents mo, hindi mo dapat sirain ang buhay mo. Marami ka pang magagandang pwedeng gawin. At maaari ka ring magkaroon ng matibay na pamilya balang araw. Doktora Lorna, Yun ay kapag napagtagumpayan mo ang pagsubok na ito. nahihirapan na po ako eh. Pagaramdam ko, ayoko nang lumabas ng bahay. Hindi ko sinasabing madaling mawawala yung nararamdaman mo. Pero, pwedeng mawala yan. May mga ituturo ako sa iyo na makatutulong
para makarecover ka sa nararamdaman mo. Masarap bang niluto ko, dear? Oh, yes, dear. Mukhang may bago ko na namang natutuhan luto, ah. Sinabi mo pa? You know, lagi naman ako nag-aaral ng mga bagong putahe para sa inyo ng anak natin. How was your job? Okay naman. Na-handle ko naman lahat ng pasyente ko. Medyo naawa nga lang ako sa isang pasyente ko kanina. Bakit? Akala niya kasi happy family sila. Ipinagmamalaki niya ang parents niya sa mga friends niya. Yun pala, parehong may ibang karelasyon ng mga yun. Ganon. Yes. At ang masakit pa sa kanya, kasama pa ang mga friends niya nang madiscover yun. Ay, talagang kapag naghiwalay ang mag-asawa, hindi maiwasang maapektuhan ang mga anak. By the way, Lorna, 3 days lang uli ako dito ngayon, ha? Ha? Eh, bakit naman? May mga problema kasi sa negosyo natin sa province na kailangan kong tutukan, ha? Okay. Nainis ka na kasi ng anak natin. Hayaan mo. Babawi ako pagbalik ko. Sinabi mo yan, ha? Happy birthday po, Daddy! Salamat naman at hindi mo nakalimutan ang birthday ko, Iha. Siyempre naman po. Nasaan na nga pala si JR? At yung manugang ko? Si JR po nasa garden kasama mga pinsan niya. Si Sunny naman, nasa probinsya, tulad ng dati, busy sa business. Matagal ko nang hindi nakikita ang asawa mo, ha? Workaholic po ang manugang niyo, Daddy. Baka naman napapabayaanan niya kayo. Dahil sa negosyo. Abay, hindi mabuti yun, anak. Ibinibigay po niya ang lahat ng pangangailangan namin, Dad. Nga lang, kulang na kulang talaga ang panahon niya sa amin. Pag-usapan niyo na maayos yan. Hindi tama yung ganun, anak. Inuunawa ko na lang po siya. Mahalaga, hindi po ibang babae ang kahati namin sa panahon ng aking asawa. Natulog na ba si Joyce, Connie? Ay, oo, sabi. Paano? Napagod kasi sa paglalaro niya mag-ama. Kumusta naman ang pag-aaral niya? Wala namang problema. Matataas ang grades ang anak natin. Natutuwa akong malaman yan. Yun nga lang, marami na siyang tanong. Tanong, tulad ng ano? Tulad ng, bakit madalas ka namin hindi kasama? Bakit kapag Pasko at Bagong Taon, wala ka rin? Kung ano-ano pa. Paliwanagan mo na lang siya ng maayos. Nang hindi naman magtampo si Joyce. Sami, matalinong ating anak. Kaya tuloy minsan, nahihirapan ako magdahilan sa kanya eh. Pasensya ka na. Ito lang ang alam kong paraan para makasama ko pa rin kayong mag-ina. Ang hatiin kong aking panahon sa inyo ni Lorna. Anong may paglilingkod ko, Helen? Doktora, yung friend ko na natulungan nyo ang nag-recommend sa inyo. Napuntahan ko. Baka daw kasi matulungan nyo ako. How can I help? Anong problema? May boyfriend kasi ako. First love ko siya. More than 5 years kami. And then? Bigla na lang siya namatay. Napakasakit. Parang gusto ko na rin mamatay, doktora. Gaano katagal na siyang patay? 4 years na ho. Sinagot ko siya nung 17 ako. I see. At ano ang ikinamatay niya? Motorcycle accident. Then, ano ang ginawa mo mula nun? Ayun, nawala na po ako ng gana na magtrabaho. Palagi na lang akong nasa bahay. Nalulungkot at umiiyak.
Madalas tinitingnan ko yung mga picture namin. Madalas kinakausap ko. Dapat, sikapin mo nang malimot siya. Dahil talagang kahit kailan, hindi na siya babalik pa. Dahil nga patay na siya. Toto, hindi ko alam kung paano gagawin ko. Hindi ko kaya. Madalas nga sa gabi, napapanaginipan ko pa rin siya. Okay. I totally understand. Hindi talaga madali ang mawala ng minamahal. Lalo na first love mo pa. Pero lalo mong hindi makakaya yan kung mananatili kang nag-iisa at nalulungkot. So, ano pong gagawin ko para makayanan ito? Ano? May, huwag kayong tatawag. Ako lang ang tatawag sa inyo. Parang si Lorna. Oo, mahal. Oh, bakit malungkot ka? Dahil matagal kang mawawala sa amin ngayon. Connie, pasensya na. Kailangan kasing bumawi ako kina Lorna. Madalas na akong hanapin ni JR. Oh, naiwan pala niya ang phone niya at may tumatawag. Teka, sasagutin ko na nga lang. Baka importante ito. Hello, Daddy? Don't forget my doll and my chocolates. Okay? Oh, sige, I will play na. Here's Mommy. Hindi. Tinawag siyang daddy ng bata. Hello, Sammy, mahal. Oy, pasensya na tumawag kami. Paano nangungulit yung anak natin? Gusto raw niya ipaalala sa'yo yung mga pasalubong mo sa kanya pag uwi mo rito. No. Si Sammy. May babae. At may anak na sila. Hindi. Baka naman nagkamali lang ang tumawag ngayon, anak. Hindi po, Daddy. Binanggit ng tumawag ang pangalan ni Sammy. Ah, Kaya dahil doon, nag-check po ako sa FB account ng asawa ko. At natuklasan ko, hindi lang pala isa ang kanyang account. At doon ko po nalaman ng lahat. May babae nga siya na ang pangalan ay Connie. At may anak na po sila. ano? Napakasakit po pala, Dad. Dati, naririnig ko lang ang mga ganitong pangyayari sa mga pasyente ko. Ngayon, nangyari din sa akin. Anong balak mo ngayon, anak? Bakit mo nagawa ito sa akin, Sammy? Bakit mo ko niloko? I'm sorry, Lorna. Akala ko negosyo lang talagang inaasikaso mo sa probinsya. Yung pala, may pangalawang pamilya ka na doon. Lorna, si Connie talagang nobya ko. Bago pa tayo pakasal ang parents natin. Ano? Nagpakasal ako sa'yo. Kahit hindi kita mahal. Dahil ayokong bigyan ng sama ng loob ang parents ko. Sammy, minahal kita. At wala kang sinabi sa akin na may nobya ka. Dahil nga sinikap kong kalimutan si Connie at pag-aralan kang mahalin. Pero hindi ko nagawa. Sammy. Nang muli kaming magkita ni Connie sa probinsyang yon, hindi ko na napigilan pang aking sarili. Pakiramdam ko, lalo ko siyang minahal. Kaya... Tama na! Palayain na natin ang isa't isa. Upang hindi na maghirap ang ating kalooban. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan ng ating... Sammy, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. I'm sorry.
dito na lang tayo. Tama ang pasya mo na bumalik dito sa atin, anak. Lalo lang po ako malulungkot pag nanatili pa ako sa bahay namin, Dad. O anong plano mo sa bahay niyo? Pumayag po si Sammy na ipagbili ko yon. Sabi niya itabi ko na lang daw ang pera para sa kinabukasan ng anak namin. Ngayon ako nagsisisi sa pagpapakasal ko sa sa anak ng kaibigan ko. Kasalanan ko rin po, Dad. Pumayag ako. Kasi noon pa man mahal ko na si Sammy. Inakala ko mamahalin din niya ako. Pero nabigo ako. Anak, Masakit. Masakit, Dad. Masakit. Kahit pala psychiatrist ako at nagpapayo sa mga may problema, masasaktan pa rin ako pag ako nang namumroblema. mawawala rin ang sakit na yan, anak. At alam mo kung sino ang tunay na makatutulong sa iyo para mangyari yon. Yes, Dad. At tulad ng mga pasyente ko, gagawin ko rin po ang ipinapayo ko sa kanila. Lalapit ako sa Diyos upang pagalingin niya ang sugat ng puso ko. May bahagyang lungkot pa rin sa puso ko dahil sa aking pagkabigo. Ngunit mas matatag na ako ngayon. Inspirasyon ko ang aking anak, maging ang mga taong nangangailangan ng aking mga payo. Ako si Lorna, isang psychiatrist, at ito ang aking buhay. Walang suliraning dumarating sa ating buhay nang hindi natin kayang hanapan ang solusyon. Huwag lamang nating kalilimutang tumawag sa may kapal. Mga nagsiganap, Janelle Benjamin, Maynard Landicho, Susan Robles, Rosana Villegas, at Jenaline de la Cruz sa papel na Lorna. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Briales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Betty. Ni driver ang asawa kong si Tiago. Sa hanap buhay na ito, aming pinalaki ang aming 5 anak. Maayos naman ang buhay nila sa awa ng Diyos. Ngunit pumanaw sa pagsisilak ang aming si Normita. Kaya mula noon, kami na ang nagaruga sa anak namin si Irene. Mamaya ka pa mamamalengke, Betty? Eh, bakit? Ihatid ko muna sa school yung apo ko si Irene. Ay, oo nga pala. Hatid sundo mo pala ang apo mong yun. O tapos na ba siya ng elementary? Malapit na siya makatapos ng high school muna. Tingnan mo nga naman makakatapos na pala siya ng high school. O ano naman ang magiging trabaho niya? Gusto niya maging social worker. Kaya balak namin na ipasok siya sa kolehiyo. Ano? Gusto niya maging social worker? O paano niya magagawa yun? Pwede mangyari yun, Monang. Pahihirapan niyo lang ang sarili niyo ni Tiago. Pag tinuloy niyo yan, may edad na kayo, hindi na dapat kayo mahirapan pa. Ikaw naman, oo. Pagmasahihin niyo na lang siya, katulad nung ginagawa ng mga kapwa niya bulag.
Ano ba yung ibabalita mo sa amin ng lola mo, Apo? At sabihin mo na habang kumakain tayo. Oo nga naman, Apo. Good news ba yan? Opo, Lolo. Lola, Wala, sabihin mo na. ano po? Nakapasa po ako sa scholarship na kinuha ko sa isang university. Ibig sabihin, wala ka ng matrikula sa pagpasok mo sa kolehiyo. Opo, Lola Betty. At may allowance pa po ako kada buwan. Ang galing talaga ng apo ko. Hindi na po ninyo problema ang tuition ko at pamasahe. Binabati ka namin, Apo. Salamat po, Lola. Pero magmamasahe pa rin po ako tuwing wala akong pasok. Uy, baka naman maka-apekto yun sa pag-aaral mo. Hindi po, Lolo. Kaya ko po yun. Gagamitin ko naman yung kita ko sa masahe bilang pambayad sa magiging guide ko sa school. Eh, bakit, Apo? Ayaw mo na bang kasama ako? Hindi po sa ganon, Lola. Iba na po kasi sa college eh. Mas mahirap na ang pag-aaral. Kaya kailangan ko po talaga ang magkaroon ng guide. Ay, Tay. Ito, dinalang ko po kayo ng bigas at mga dilata. Oh. Salamat, anak. Tama-tama yan. Sira kasi yung jeep na pinapasada ko ngayon. Ganun ho ba? Di pa paano ho niyan? Di makakapasok sa eskwelahan bukas si Irene. Dahil wala siyang baon. Hindi na namin problema ang baon at pamasahin niya, Darmo. Ang allowance niya sa university ang ginagamit niya doon. Okay, mabuti naman po. Responsable ang pamangkin mo. Siya nga rin ang nagbabayad sa kinuha niyang guide. Kinukuha niya yon sa kita niya sa masahe. Abay, dapat lang hong maging responsible siya. May kapansanan siya. At uli lang lubos pa. Ano po ba ang kinukuha niyang kurso? Yung social work? Ano ho? Social work? Gusto niya maging social worker? Ay, wala namang masama sa pangarap ng pamangkin mo, ah. Opo, Itay, wala nga pong masama. Kaso paano siya makatutulong sa mga nangangailangan? Siya itong pangunahing nangangailangan ng tulong. Baka wala siyang mapasukan trabaho niyan, Tay. Naku, sayang na ang pera at panahon niya sa pag-aaral. Naniniwala kami ng nanay mo na may inilaang magandang kapalaran ng Diyos para sa iyong pamangkin. Tulungan na lang natin siyang hanapin yun. Ay, naku, maswerte siya, maswerte. At sa inyo siya napunta. Dahil alam niyo kung akong nakakupkup sa kanya, hindi ko na ho siya pag-aaralin. Dito na lang siya tumulong sa bahay. Para mo naman sinabing hindi magtatagumpay siya. Kasi, Tay, magmasahe na lang siya. Mas makaiipon pa siya eh. Sobe naman magsalita si Tio Darmo. Irene, bakit ka umiyak? Lola Betty. Alam ko na. Dahil sa narinig natin sinabi ng Darmo mo kanina. Ang sakit po kasi niyang magsalita, Lola. Kahit tiyo ko siya, wala siyang tiwala sa akin. Hindi kasi madaling abutin ang pangarap mo, Apo. Kaya parang imposible sa kanya yun. Alam mo ba, kami man ang lolo mo nagulat na matuto kang magbasa at magsulat. Hindi naman namin alam yung braille eh. Pati ang cellphone na nagsasalita. At higit sa lahat na talaga nakakagulat, yung pwede na rin kayong gumamit ng computer. Dahil po yun sa pag-unlad ng teknolohiya, Lola. Kaya nga ang tiyo mo hanggang ngayon hindi makapaniwala
Pati tuloy ang pangarap mo. Hindi niyo mapaniwala ang maaabot mo. Buti pa kayo ni Lolo Tiago. May tiwala kayo sa akin. Sinusuportahan niyo po ako. Basta, ipagpatuloy mo lang ang pagsisikap mo, Apo. At balang araw, magtitiwala din sa iyo ang mga humahamak sa iyo. Huwag kang panghihinaan ng loob. Irene, Apo, bakit malungkot ka? At saka di ba may pasok ka? Bakit hindi ka pa magbihis? Baka malate ka. Hindi po ako makakapasok ngayon, Lola. Ha? Bakit? May nangyari ba sa guide mo? Dinala po nila sa ospital ang ate niya dahil manganganak na. Ay, ganun ba? Sasamahan na lamang kita para makapasok ka at marinig mo ang turo ng mga profesor mo. Pero maghapon po yun, Lola. Ay, kaya ko yun, Apo. Malakas pa, Lola mo. Di ka papasada ngayon, Tiago? Oo, Betty. Masakit ang katawan ko para akong tatrangkasuhin. Malamang naawa na kita. Siguro nga. May edad na tayo. Kaya humihina na rin ang At ang tubig. Uminom na po kayo. Salamat, Apo. Ang lolo mo nga parang tatrangkasuhin din Kung gusto po ninyo, mamasahihin ko po kayong dalawa para po gumaan ang pakiramdam ninyo kahit paano. Nagkasakit pala kayo ni Inay. Tay. Oo, anak. Pero magaling na kami ngayon. Sana ho tinawagan niyo ko para lapadalan ko kayo ng panggastos. Yun nga sana ang gagawin namin. Uy, bakit hindi po? Kaya lang, sabi ni Irene, ang ipon na lang niyang gamitin namin. Kikita pa naman daw siya uli. Ay, naku, mabuti naman. Makakaipon siya. Kaya tama lang naman na tulungan niya kayo ba? Dahil sa laki ng pagsuporta niyo sa kanya. Hindi nakalilimot ang pamangkin mo, Darmo. Kaya sana, baguhin mo na ang maling pananaw mo sa kanya. Good morning po, Dean Rigor. Ay, good morning. Tawag niyo raw po ako. Oo. Good morning, Demi. Halap ka rito. Opo. Next week kasi, graduation na, no? At siguro naman, alam mo na kasama ka sa 10 bibigyan ng medalya. Nasabi nga po sa akin ng professor ko, kasama daw po ako sa top 10. Totoo yun. At ngayon pa lang binabati na kita. Sa kabila ng iyong kapansanan, nakatapos ka ng iyong kurso na may award. Salamat po, Dean Rigor. Bala ko nga sanang i-recommenda ka sa isang malaking foundation na alam ko. Naghanap kasi sila ng social worker. Dok Dean, maraming salamat po. At may isa pa kaming sorpresa sa'yo. So be ready, Iha. O-order ka sa akin ng pansit at buto, Betty Ay, oo, Monang. Para hindi na ako magluluto. Manok na lang ang bibiling ko. Ay, bakit? Ano bang meron? Graduation na ng apo ko sa Makalawa. Abay! Tignan mo nga naman ano. Oo. At matatapos na pala siya sa kolehiyo. Ay, oo, Monang. May papasukan na nga siya trabaho Ay, talaga? Ay, saan?
inirekomenda siya ng kanilang dean sa isang foundation. Oh, di mabuti. Nagbunga rin ang pagtsatsaga mo, Betty. Determinado rin kasi ang aking apo mo nang kahit naman magtyaga ako, kung ayaw niya mag-aral, wala rin mangyayari, di ba? Matapos nating ibigay ang medalya para sa ating mga nangungunang estudyante, isang tanging award naman ang ibibigay natin. Ito ay ang Outstanding Student of the Year na ibinibigay dito ng university. Sa isang estudyante na sa kabila ng maraming hadlang ay nagawa pa rin tapusin ng matagumpay ang kanyang kurso. At ang ating outstanding student ngayon ay walang iba kundi si Irene Martinez. Oh, Irene, itong ikalawang medalya. Ano masasabi mo? Maraming salamat po. Una sa Diyos, sa pagtulong niya sa akin. Salamat din po sa mga pumili sa akin na maging Outstanding Student of the Year. Pinasasalamatan ko rin ang aking lolo at lola na siyang talagang sumuporta sa akin mula nang maiwan ako ng aking mga magulang. Salamat po sa walang sawang hatid sundo niyo sa akin sa school, Lola Betty. Hindi ko po malilimot ang inyong kabutihan at pagmamahal. Para po sa inyo ang aking tagumpay. Ikaw talaga, apo. Piniiyak mo ako. Nagsabi lang po ako ng totoo, Lola. Kayo po talaga ni Lola Tiago ang inspirasyon ko. Salamat, Apo. Pinaligaya mo kami ng iyong lola. Pinabati ka namin. Congratulations din na Irene, ha? Judar mo! Sumunod ako sa inyo. Narito pala kayo. Oo. Ito nga, nang malaman kong graduation mo ngayon, pamangkin, ito, pumunta ako rito. Talaga, pinabati kita, ha? Ang galing mo, ang galing. Karapat-dapat lang sa'yo ang mga award mo, ha? Salamat po, Tiyo. Pero kung tutuusin, sina Lola at Lolo po ang dapat sabitan ng medalyang ito. Dahil naging mabuting gabay po sila sa akin. Parang ako ang gumraduate din ng mga sandaling yun. Napakasaya ko. Pagkat natulungan ko ang aking apo na maabot ang tagumpay. Social worker na siya ngayon dito sa aming bayan. Sana'y naibigan niyo ang aking inilahat. Ako si Betty, isang lola, at ito ang aking buhay. May kapansanan man ang isang tao kung may mapagmahal naman siyang pamilya, tiyak pa rin lilikaya at magtatagumpay. Mga nagsiganap, Junel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Martin Ligaspi, Phil Cruz, at Susan Robles sa papel na Betty. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Villar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay.
Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni James. Sa ko ng high school, pero tagalinis lang ng sasakyan ang naging trabaho ko. 17 years old pa lang ako noon, pero naging ama na ako. At dahil ayaw sa akin ang pamilya ni Nancy, nakitira kami sa aking mga magulang. James, mabuti dumating ka na. Kanina ko pa namin hinihintay eh. Oh, bakit? Kasi si Junior, inapoy ng lagnat ang anak niyo, James. Ano? Oh, bakit hindi nyo pinainom ng gamot sa lagnat? Ginawa ko na yun. Kaso ayaw pa rin mawala ang lagnat niya. Ay, ko. Palagay ko dapat nang madala sa doktor ang aking apo. Paano mo pa ito? Lawa akong pera. 100 lang itong kita ko rito eh. Paano ng anak natin? Itatanungin ko ang tatay niyo. Baka sakaling may alam siyang pwedeng mahiraman natin ng pera. Nagkasakit pala apo ko. Noong isang buwan yung bunso. Ngayon naman si Junior. Opo, Nay. Sabi ng doktor kaya ganun dahil kulang sila sa masusustansyang pagkain. At malamang tulad ng dati, ipinangutang uli ni Naneli at Dante ang pagpapagamot sa bata. Wala po kasing pera si James. Ay, kailan ba naman nagkaperang wasar na yon? Wasar na nga lang ang trabaho, tamad at may bisyo pa. Nay! Nagulat ka, no? Dahil alam ko ang bisyo niya. Ikaw nga, anak, tigilan mo na ang pagiging tanga sa lalaking yon. Iwan mo na siya. Uwi kayo ng mga apo ko sa bahay. Tapos, magtrabaho ka. Mahal ko si James, Nay. Ay, lintek na pagmamahal yan. Hindi mo maibibilihan ng pagkain, lalong hindi maipambabayad sa doktor. Ayoko rin pong mawala ng ama ang mga anak ko. Kung gaya din lang ni James ang ama nila, mabuti nga, wala na lamang silang ama. Anak, manong gumising ka na. Magsikap ka habang bata ka pa. At huwag mo sayangin yung buhay mo sa walang kwentang James na yon. Ano? Gusto mo maging runner ako ni Bonjo? Oh, James naman! Ano ba pumasok sa isip mo? At pati ako gusto mong idamay dyan sa bisyo mo. Arte mo naman. Ikaw din na iniisip ko, kaya inialo ko ang trabaho ito sa'yo. Dito kikita ka agad na walang hirap. Mababantayan pa ang mga bata. Kasi hindi mo kailangan magdabad sa trabaho eh. Kapag naibigay mo na yung shabu at nabayaran ka na, wala na. Tapos na ang trabaho. Ayaw mo nun? Pera agad! Ano ba yung kinagagalit nyo? Buti nga kumikita na maayos si Nancy. Kamu, Bakit niyo ko sinuntok? dahil baluktot ang katuwiran mo. Hindi mo dapat biniyo ang asawa mo sa ganong masamang trabaho. Ikaw ang dapat magtrabaho. Magsikap para sa pamilya mo. Hindi yung paggawa-gawa lang ng bata at pagsabu-sabu ang alam mo. Wala nga po ang mapasukang trabaho eh. Kasi nga, tamad ka. Anak! May video pa. Anak, magbago ka na. Iwan mo ng bisyong yan habang hindi pa huli ang lahat. Puro kayo pintas! Alis na lang kami dito! Parang hindi nyo lang kami mapakailangan! Bumalik ka rito. Hoy, hindi pa tayo tapos. Naku, ano bang dapat natin gawin para magbago ng batang yon? Ano? Napakawalang hiya talaga ng anak mo, Nelia. Biniyo na nga niya ang anak ko sa masamang trabaho. Inalayo pa sa atin. Malaking Tonya. Masakit din sa loob namin ni Dante ang ginagawa ni James sa kanyang pamilya. Pero ayaw talaga niyang makinig. Ay!
Sana pag natokhang siya, huwag mapasama anak ko. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Balaing Tonya. Dahil pag nagkataon, kahit patay na si James, hindi ko pa rin siya mapapatawad. Ay, Diyos ko po. Ano ka ba naman, Dante? Nakakagulat ka naman kung magbukas ng pinto. May masamang nangyari sa manugang natin, Elia. Bakit? Ano nangyari kay Nancy? Hinuli ng mga pulis sa ako nagbebenta ng sabo. Kasalanan ko. Kasalanan ko, Nancy. Kaya ka nakakulong dito ngayon. Patawarin mo ko. Patawad. Sabi ng mga nakausap ko, 3 taon daw ako makukulong. Oo. Gagawa ko na paraan para makalaya ka rito. Nancy, hindi kita dapat ipinuyo sa ganong trabaho. Kasalanan ko. Huwag mong pababayaan ang mga anak natin, James. Pakiusap. Sikapin mong mapalaki sila ng maayos. Oo. Oo, Nancy. At hihintayin namin ang iyong paglaya. Abay, wala pala rito ang mga anak mo, James. Mang Martin, iniuwi ko muna sila sa mga magulang ko. Hindi ko po sila maalagaan dahil naglilinis po ako ng mga sasakyan. Nag-aaral pa rin po ako mag-welding. Aba, maganda yan. Sa pinapasukan ko, nangangailangan ng mga welder. Maaari kitang maipasok doon kung gusto mo. Talaga po, Mang Martin? Oo. Sa loob ng halos 1 taon, nakita ko naman talagang nagbago ka na. At iniwan mo na yung droga. Totoo po. At ngayon ko po napatunayan na pwede pa rin magbago ang isang ate. Nasa sa kanya lang yun. Tama. Napapansin ko nga hindi ka na rin umiinom ng alak. Lahat po ng bagay at gawaing makapagtutulak sa akin para muling magsyabu. Iniiwan ko po, Mang Martin. Mabuti yan. Hayaan mo. Isasama kita sa pagbalik ko sa Saudi. Look, maraming salamat po, Mang Martino. Napakalaking tulong sa amin ang gagawin po ninyo. Hindi ko po sasayangin ang tulong ninyo. Pangako po yan. Balae, kumusta naman ang pag-aaral ng ating mga apo? Ay, ayos naman, Balaing Tonya. Matataas ang mga marka nila. Ah, kakatuwa naman. Galing nga pala kami kay Nancy nung 1 linggo. Ay, kumusta anak ko, Balaing Dante? Tagal na ako hindi nakakadalaw sa kanya dahil nga, ayun, nakakapos kami. Malapit na siyang lumaya, Balae. Yun ang balita niya. Salamat naman. Madalas ko na rin siya makikita. Kahit naman madalas ko siyang pagalitan noon. Mahal ko naman ang anak kong yun. Oo naman, Balae. Alam namin yun. Hindi naman porke kinagagalitan ng anak hindi na siya mahal ng magulang. Madalas, kaya tayo nagagalit. Dahil ibig nating maituwid sila ng landas. Sana naman sa pagkakataong ito, maunawaan na tayo ng ating mga anak. Palagay ko naman ay naiintindihan na nila tayo. Kasi nagbago na rin si James namin. Ay, may package nga pala siya para sa atin. Sandali ha. At kukunin ko ang para sa iyo.
Nanay Nelia. Nancy! Oh, narito ka na. Ibig sabihin, malaya ka na. Opo, Nanay Nelia. Oh, Hindi na po ako nagpasundo sa inyo para masurpresa kayong lahat. oh, si James. Alam niya ba ito? Nasa abroad pa rin kasi siya. Naisulat ko po sa kanya ang ukol dito. Ay, mabuti naman. Alay ka sa loob na ko. Ay, matutuwa ang mga anak mo kapag nakita ka. Sabik na rin po ako mayakap sila. Ay, Dante! Dante! Tawagin mo yung mga apo natin. Naririto na si Nancy. Malaya na siya. Nasaan na kaya si James? Bakit hindi ko siya makita? Nancy, narito ako. Si James! Ayun ang asawa ko! James! Oh, Nancy. James! Kita rin tayo ulit. Matapos ng 4 na taon. Ngayon magkakasama na ulit tayo. Hindi ako makapaniwala. Para ako nananaginip. Magbabago na ang lahat sa buhay natin, mahal ko. Papawi ako sa mga pagkakasala ko sa iyo. Maayos na ang buhay namin ngayon ni Nancy. At sa awa ng Diyos, ay napag-aaral namin ang aming 2 anak. Patuloy pa rin ako sa pag-abroad para mapaghandaan naman ang pagka-college ng aming mga anak. Sana po, kinapulutan niyo ng aral ang aking inilahan. Ako po si James. At ito ang aking buhay. Kung magiging malambot lamang ang puso ng bawat tao at paiiralin ng tama, mababawasan ang suliranin ng lipunan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jonel Benamin, Susan Robles, Phil Cruz at June Martin Legaspi sa papel na James. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutiang sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, marinig niyo ang kasaysayan ng isang ginang na kahit lumipas ang mahabang panahon ay hindi nalimutan ang kanyang pinakapangarap. Siya ay si Celeste. Dalawang anak namin ay yumao kong asawa. Sina Raquel at Jomar. Sa awa ng Diyos, naitaguyod ko silang mag-isa. Iyon ay dahil na rin sa mga kabuhayang naiwan sa akin nang nakilala kong mga magulang at nang yumao kong asawa. Masaya naman ang aming buhay hanggang sa humina ang aking katawan. Kaya naipasya namin na bumili ng bahay sa probinsya. Maganda tong bahay, di ba, Ma? Oo nga, Raquel. Tama kayo ni Jomar sa pasya niyong bumili ng bahay sa lugar na ito. Mura lang po ang bili natin dito, Ma. May mga pananim pa dito sa bakuran na maaari natin pakinabangan. Tahimik at sariwa pa po ang hangin. Ay, sana nga maging mabilis ang paglakas ko rito. Para hindi na kayo naaabalan dalawa. Si Mami talaga. Hindi naman po kayo abala sa amin. Pasalamat nga kami. Dahil sa inyo nakapagbakasyon kami. Mula kasi na makapagtapos kami, puro trabaho na inaasikaso namin. Masyado kasi kayo masipag.
Maiba ako. Anong iba nalaman ng tungkol sa lugar na ito? Sa isa ko pong kaibigan na taga rito, Ma. Si Primo. Lolo Julio, naibaba ko na po lahat ng mga pinamili niyo. Salamat sa iyo, Primo. Wala akong ano man yan. Bukas po kung may bibili kayo sa palengke, i-text niyo na lang ako. Ako na lang ang bibili para sa inyo. Pagalingin niyo muna yung pasa niyo dahil sa pagkakadulas niyo. Ano? Nandun na si Kamo, si Kuya Julio. Primo? Opo, Lola Alfonsa. Nagkataon po na napadaan ako sa palengke habang naglalakad siya. Kaya nakita ko po. Mabuti at nakita niya ako, Alfonsa. Tinulungan niya akong makauwi. Sabi ko naman kasi, ako na lang ang mamamalengke. Sinubukan ng rayuma mo kagabi, di ba? O paano kita papayagang umalik? Ang hirap nga nito. Pareho tayong walang pamilya, Kuya. Walang makapaalalay sa atin ngayong matatanda na tayo. Jomar, tinawagan mo na ba yung kaibigan mo? Oo, Ate Raquel. Kagabi pa. Tinext mo nga rin bago ko tinawagan para hindi niya makalimutan. Bakit wala pa? Magandang mag-beach habang hindi pa masyadong mainit. Excited ka na masyado. Hintayin na lang natin. Parating ngayon. Baka may inaasikaso lang kaya na late. Hindi ako maaari magkamali. Dito talaga yun. Kumusta na kaya sila? Narito pa kaya sila? Mami, bakit kayo umiiyak? Raquel, ikaw pala. May naalala lang ako, anak. Pwede ko po bang malaman kung ano yun? Ang aking nakaraan. Ho? Dito ako lumaki. Sa probinsyang ito. 10 taon ako noon. Nangyari ako dito ng lolo at lola mo. Bakit po kayo umalis dito? Makinig ka. Kukwento ko sa iyo ang lahat. Okay, Jomar. Marami na kayong buko. Naipitas ko na rin kayo ng mga papaya. Salamat, Primo. Pasensya ka na, Primo, ha? Inabala ka namin. Hindi kasi kami marunong pumanik sa puno, Lalo na to, si Jomar. Pero ngayon matututo na ako. Nakita ko na ginawa ni Primo. Ayos lang naman yun, Raquel. Jomar. Bro, dito ka na mananghalian, ha? Oo nga naman. Namatikman mo naman ang masarap na luto ng mami namin. Sige ba? Uy, nag-text sa cellphone ko. Dali Uy, si Lolo Julio. Humihingi ang tulong. Lolo mo? Hindi ko siya lolo. Yun lang ang tawag ko sa kanya. Pero malapit sa amin ang bahay nila ng kapatid niyang si Lola Alfonsa. May nangyari daw sa kanila Kaya humihingi ng tulong. Pupuntahan mo ba sila? Oo, Raquel. Kawawa naman sila, parehong matanda ng magkapatid na yun. At wala silang pamilya. Sasamahan na kita. Baka makatulong din ako. Napainom na po namin ang gamot si Lola Alfonsa. Salamat, Primo. Buti na lang at dumating kayo agad. Wala na kasi kaming gamot niya. Hindi ko siya naibili dahil wala na akong pera. Marami na pong gamot ngayon ng kapatid niyo. Mahal pala yan, Lolo. Oo, kaya nga hindi ako makabili ng marami. Ito pong kaibigan ko si Jomar ang bumili ng marami para kay Lola Alfonsa. Salamat sa iyo, Jomar. Okay lang po. Pagpalain ka ng Diyos. Ayos lang po yun, Lolo. Ay, teka, may itatanong lang pala ako. Ano yun? Iyon pong kwintas na suot ninyo ni Lola Alfonsa. Ito na lang ang alaalang naiwan sa amin ng aming mga magulang.
Niligay ito sa amin ni Inay nung buhay pa sila ni Itay. Larawan nila nasa pendant nito. Ganon po ba? Masyado ba ng sentimental ang mga yan? Ay, tama ka. Ba't mo naman na itanungan tungkol sa kwintas? Meron din po kasing ganyan ng mami ko. Ana? Totoo ba yung sinasabi mo, Jomar? Opo, mami. Kapareho talaga ng kwintas ninyo. Ang suot nila Lolo Julio at Lola Alfonsa. Sabi pa nga nila, picture ng parents nila ang nasa pendant ng kwintas. Ay, Diyos ko. Mami, sabi niya sa akin, Julio at Alfonsa ang pangalan ng mga kapatid niyong napawalay sa inyo. Oh, anak. Oh, kapatid? Di ba wala naman kayong kapatid, mami? Jomar, ampun lang ako ng kinagis na niyo lolo at lola. Kinuha nila ako na sa mga kapatid ko. Dahil hindi sila magkaanak. Ha? Kung ganun, posibleng kapatid niyo sina Lolo Julio. Sa mga information na sinabi mo, malamang na sila na nga ang mga kapatid ni Mami. Ang mga kapatid ko. Ang tagal kong pinangarap na muli sila makita. Mami, para makatiyak tayo, ipa-DNA test po natin sila. Yun ho sana gusto namin, Lolo Julio, Lola Alfonsa. Sana po pumayag kayo. Kung para sa ikalilinaw ng lahat, pumapayag kami. Salamat po. Ay, pero ako, malakas ang kutob ko. Si Celeste na ay mami niyo, ang napawalay naming bunsong kapatid. Ang kapatid ko, sabik na akong makita siya. Ganun din ako, Alfonsa. Kaya lang nagalit siya sa atin noon dahil ipinampun natin siya. Mami, malalim na ang gabi. Matulog na kayo. Maaga pa ang lakad natin bukas. Hindi na ako makapaghintay, anak. Gusto ko na mag-umaga. Sabi ko na akong malaman ang resulta ng DNA test. Excited na nga rin po ako, Mami. Pag nagkataon, magkakaroon na kami ng tita at tito ni Jomar. Pero, alam nyo, nag-aalala po si Lolo Julio. Bakit? Nagalit daw ho kayo sa kanila, lalo na sa kanya, noong ipaampun nila kayo. Lumabas na po ang resulta ng DNA test, kaya po narito kami. Ay, ka nga. Anong resulta? Oo nga, Raquel. Sabihin mo na. Mami, lumapit na po kayo dito para kayo na magsabi. Kasama mo, mami mo. Opo. Julio? Ay, Ate Alfonso. Tinawag niya tayo, kuya. Ibig sabihin, tama ako. Siya si Celeste, na kapatid natin. Ako nga, ate. Ako nga. Ang bunso niyo kapatid. Celeste, masalamat at muli ka namin nakita. At sana yung patawarin mo kami sa pagpapaampon sa iyo. Ginawa namin yun para huwag kang madamay sa hirap namin. Para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Wala kayong kasalanan sa akin, kuya. Ate, naunawaan ko na kayo sa inyong ginawa. Ngayon, kukunin ko na kayo. opo, Tito.
Tita, sa amin na po kayo titira. Hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay pa. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil kahit matatanda na kami, sa mga huling panahon namin dito sa mundo, ay muli kami nagkasama-samang magkakapatid at maligaya. Ako si Celeste at ito ang aking buhay. Maikli pa ng panahong pinagsamahan, kung maligaya naman ang isang pamilya, mas matamis pa ito kaysa sa mahabang panahon ng pagsasama na pawang kaguluhan. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Lionel Banamin, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Phil Cruz, at Susan Robles sa papel na Celeste. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Muntia, sa musika Buboy Salonga. Supervision Technical, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Maynard Landicho Jr. at June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Magandang araw sa inyong lahat. Isang babaeng umabuso ang maglalahad sa atin ngayon ng kanyang kasaysayan. Siya ay si Glenda. May kaya sa buhay sina Chito. At dahil masipag naman kaming dalawa, lalong guminhawa ang buhay namin nang ikasal kami. Nakakahiyamang sabihin, pero dahil doon, kaya nagbago kami. Masarap naman itong almusal, Glenda. Ba't nakasimangot ka? Si Neneng kasi, nakita ko, may isa na namang kapitbahay na binigyan ng tanim nating kamyas. Ha? Na naman? Oo! Teka, dati ba niyang ginagawa yun? Oo nga! Ba't di mo siya binawalan? Hindi niya dapat gawin yun. Lalo na't wala tayong permiso. Sinabihan ko na siya. Kaso nga, may Oh. binigyan na naman siya kanina. Ha? Ang katwiran niya, kaunti lang naman daw ang hiningi ng kalugar natin. Pangsigang lang daw. Kahit na. Dapat magtanim sila ng may magamit sila. Hindi yung namimirwisyo sila ng iba. Yun din nga nasa isip ko. Alam mo, gusto ko namang paalasin si Neneng eh. Dahil matigas ang ulo. Palayasin mo na. Madali naman makahanap ng kapalit niya. Kaya natin magbayad. Baka pag ako pa ang nakapagpalaya sa kanya, naku, baka masaktan ko pa yun eh. Oh, kanina nang lumabas kayo, masaya kayo. Pero nang pumasok na kayo dito, malungkot na kayo. May nangyari po ba sa labas, Nay? Oo nga kayo, Nay. Sumamba po ba ang pakiramdam ninyo? Hindi Rogelio, Regina. Nakita ko kasi si Neneng. Naawa ako sa kanya. Bakit ho? Ano po bang nangyari sa kanya? Pinalaya siya ng mag-asawang Glenda at Chito. Nagalit daw sa kanya yung mag-asawa dahil sa pagbibigay niya ng konting kamya sa isa nating kalugar. Dalawang yun talaga, oh. Sobra. Yumaman lang parang hindi na marunong makipagkapwa. Oo nga. Yung isa nga nating kapitbahay, ini sa kanila. Kung makapagsalita raw kasi, kala mo kung sino. Masyadong mataas ang tono. Kalahati nga lang ng sweldo ni Neneng ang ibinigay ng mag-asawa. Ay, ano ho? Eh bakit ganun? Eh yung kalahati raw, bayad ni Neneng sa mga pananim nilang ipinamigay niya. Dami pa ng bata rito sa lugar niyo. Oo, Chito. Masaya nga ang dalawang anak namin eh. Masaya sila? Dito?
nakakainis sa lugar na ito. Kasi ang kukulit na mga bata, yan o. Yung ang isa, nasigawan ko pa kanina eh. Bakit naman? Ayaw kasi lumayo sa kotse ko. Mamaya kasi masagasaan pa sila. O kaya magaskasan nitong kotse ko, di ba? Hindi naman mababayaran ng mga magulang nila. Ikaw talaga, Chito. Masyado ka high blood eh. Kulit eh. Lagi kang mapapaawa niyan. Kuminahon ka lang. Nahihirapan po kayo umihi, Nay? Oo, anak eh. Kailan pa ho yan? Siguro mga 1 linggo na. Hindi ko nga lang pinansin. Naisip ko kasi baka mawala rin. Sasabihin ko po ito kay Rogelio para madala namin kayo sa doktor pagdating niya. Huwag muna. Huwag muna tayo magpunta sa doktor. Baka naman makuha to sa paglalaga ng dahon ng sambong. Sambong? Oo! May mga nagsabi sa akin. Maganda raw yon para makaihi ka ng maayos. Sige po. Sige, manghihingi po ako ng dahon ng sambong para mailaga natin. Pero pag hindi po nagbago yung pakiramdam nyo, dadali na namin kayo sa doktor. Manghihingi ka ng mga dahon ng tanim naming sambong. Oo, sana, Glenda. Konti lang naman para sa biyan ko kay Nanay Anita. Inabala mo ako sa ginagawa ko, manghihingi ka lang pala. Pasensya ka na, ha? Bakit kasi kayo mga mahihirap? Ang hilig nyo manghingi ng pananim ng iba. Dapat magtanim kayo sa lugar nyo para hindi kayo makaperwisyo. Ang sakit mo naman magsalita. Oy, bakit? Ilang piraso lang naman ang hinihingi ko, ah. Nakikiusap pa ako. Ang dami mo nang sinabi. Oy, kung ayaw mo masaktan, huwag kang manghingi. Umalis ka na nga dito, perwisyo. Oo, aalis ako. Di man makailangan ako itaboy. Damot mo. Yumaman lang, hindi na marunong makipagkapwa. Oo, Chito, yun ang sinabi ng malditang Regina na yun. Gaga pala ang babaeng yun eh. Nakaperwisyo na nga, siya pa ang galit. At sasabihin pa niya, hindi tayo marunong makipagkapwa-tao. Aba. Siya itong masama ang bunganga. Ba't mo ka talaga pupuntahan ko nga ang babaeng yun? Tuturuan ko siya ng leksyon. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ka naman kinuha yung sambong niyo, ah. Kahit na. Pinagsalitaan mo pa rin na masakit ang asawa ko. Chito, siya ang una nagsalita ng masakit sa akin. Wala kang karapatang saktan ang loob ng asawa ko. Dapat sa'yo tinuturuan ka ng leksyon eh. Bitbiwan mo ang verso ko. Hindi mo masalingin na, Chito! Huwag ka makialam dito, ha? Hindi mo binibigyan ng leksyon ang asawa mo. Kaya ako magtuturo sa kanya. Sabi ng bitiwan mo siya! Balas ka na rito ngayon din! Aalis ako pagkatapos dito. Ayan. Rogelio! May baril siya! Ano nangyari, Chito? Bakit ganyan ang itsura mo? Napatay ko si Rogelio, Glenda. Ano? Bakit mo ginawa yun? Nakialam kasi siya sa away namin ni Regina. Nagalit na ako kaya binalik ko siya. Kaso napuruhan ko. Hindi ka dapat makulong, Chito. Ayoko makulong ka. Ayaw talaga makulong, Glenda. Magtago ka. Tama, magtago ka habang inaayos ko ang lahat. Inay, umiiyak na naman po kayo. Naalala ko lamang si Rogelio, Reina. 3 taon nang patay ang anak ko. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ng mga pulis
tipong walang yan si Chito. Hindi pa rin nagkakaroon ng katarungan ng kanyang sinapit. Nalulungkot din po ako dahil doon, Inay. Pero hindi po ako pinanghihinaan ng loob. Patuloy po akong umaasa sa malaking magagawa ng Diyos. Madadakip din po si Chito. Huwag po tayong huminto sa pagdalangin. Kumusta ka na dito, Chito? Mas maayos ang buhay ko rito sa probinsya, Glenda. Nakalalabas ako at eto, nakalalanghap ng sariwang hangin. Pero mas pumayat ka pa yata kaysa sa dati. Oo nga eh. Siguro dahil nalulungkot ako. O ano, kumusta naman ang mga anak natin? Ayon, miss na miss ka na nila. Miss na miss ko na rin kayong lahat. Glenda, kung maibabalik ko nga lang ang panahon, hindi ko nagagawin ang ginawa ko kay Rogelio. Chito. Kaya lang, wala na. Nagawa ko na ang lahat. At si Regina, hanggang ngayon, ayaw pa rin nila ng areglo. Chito Rosales, Bakit o? mga pulis kami. At dinarakip ka namin sa salang pagpatay. Kay Rogelio Makabayan. Hindi! Huwag niyo maliin ang asawa ko! Maawa kayo sa kanya! Nagmamakaawa ako sa inyo, Regina. Aling Anita, huwag niyong ipakulong ang asawa ko. Maawa kayo. Tagal naming hinintay na mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng aking anak. At ngayong narito na ang katarungan yun. Gusto mo pa rin pigilin? Ayaw ko pong mawalan ng ama ang mga anak ko, Aling Anita. Kailangan namin si Chito. Kailangan din namin si Rogelio. Pero dahil sa kayabangan at pagiging matapobre ninyo, namatay siya. Wala kayong awa! Regina, pinagtaguan pa ng asawa mo ang kanyang kasalanan. Salamat na lang. Hindi natutulog ang Diyos. Kaya ngayon, pagdurusahan na ng asawa mo ang kanyang kasalanan. Magsisi man ako, huli na ang lahat. Nagdurusa na ang aking asawa sa kasalanang sa akin nagugat. Bago ho ako magpaalam sa inyo, gusto ko lang manawagan sa mga ginang na nakikinig. Sana'y maging mahinahon kayo sa pagpapayo sa inyong kabiyak at huwag niyo siyang ibuyo sa kapahamakan. Ako po si Glenda at ito ang aking buhay. Mahalaga na ang tao ay maging mahinahon at huwag pumatol sa walang kapuluhang away upang hindi masira ang kanyang buhay. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Susan Robles, Will Cruz, at Jenaline de la Cruz sa papel na Glenda. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Bigar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.